Magandang gabi, kaibigan. Bago tayo matulog, samahan mo muna ako sa isang tahimik na paglalakbay patungo sa isang simpleng kwento. Isang kwento ng katapatan, paghihintay, at pagmamahal. Kung gusto mo ng mga kwentong gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya para sa mga bagong pampatulog na kwento gabi-gabi. Ngayon, humiga ka na, pumikit, huminga ng malalim, at hayaang ang kwento ni Hachiko ang magdala sa iyo sa mundo ng katahimikan. Noong araw, sa isang maliit na baryo sa bansang Japan, may isang lalaking propesor na naninirahan sa isang simpleng bahay na yari sa kahoy. Siya ay tahimik, mahilig sa pagbabasa, at palaging naglalakad papunta sa istasyon ng tren tuwing umaga upang pumasok sa kanyang trabaho sa lungsod. Isang araw ng tagsibol, habang siya'y pauwi mula sa trabaho, napadaan siya sa isang matandang lalaki na may dalang maliit na kahon. Ang kahon ay bahagyang gumalaw at may mahihinang ungol na tila galing sa isang maliit na nilalang. "Ano po yan?" tanong ng propesor habang yumuko upang silipin ang laman ng kahon. "Isang tuta," sagot ng matanda. "Iniluwal ng isang akita sa aking bahay, pero hindi ko na kayang alagaan." Tumahimik ang propesor. Tumingin siya sa tuta. Maliit, maputi, makapal ang balahibo, at tila natutulog pa. Ngunit nang dumilat ito, tumingin sa kanyang mga mata at parang ngumiti. "Gusto mo ba ng kasama sa buhay?" tanong ng matanda. Hindi sumagot ang propesor, pero ilang saglit pa ibinuhat niya ang kahon at nagpasalamat sa matanda. Pinangalanan niya ang tuta na Hachiko. Araw-araw ay pinapakain niya ito, pinaliliguan at tinuturuan. Si Hachiko ay lumaking masigla, tahimik, at laging nasa tabi ng kanyang amo. Kapag naglalakad ang propesor papunta sa istasyon ng tren tuwing umaga, sumusunod si Hachiko. Sa una, pinipigilan niya ito. "Bumalik ka na sa bahay, Hachiko," malumanay niyang sabi. Pero si Hachiko ay uupo lamang sa gilid ng kalsada at titingin sa kanya hanggang sa siya ay makalampas. Paglipas ng ilang linggo, nasanay na ang propesor. Hinahayaan na niyang si Hachiko ay sumama sa kanya hanggang sa istasyon. Doon ay uupo ang tuta sa tabi niya habang hinihintay ang tren. Pagdating ng tren, aalis ang propesor at si Hachiko ay mananatili roon, nanonood, hanggang sa tuluyang makalayo ang tren sa riles. Sa hapon, bumabalik si Hachiko sa istasyon. Uupo siyang muli sa parehong lugar at maghihintay. At pagbalik ng propesor, doon siya tatakbo. Masayang kumakaway ang buntot at sabay silang uuwi. Hindi kailanman nagbago ang routine na yon. Umaga at hapon, magkasama sila sa istasyon. Ang mga tao sa paligid ay napansin na ang kakaibang samahan nila. Ang ilan ay napapangiti, ang iba'y hinahaplos si Hachiko habang nakaupo ito, tahimik at tila alam ang takbo ng oras. "Napakatapat ng asong yan," sabi ng konduktor minsan. "Hindi ko pa nakita ang ganyang klaseng hayop. Alam niya ang oras, sabat ng isang tindera sa may istasyon. Dumarating siya palagi, 5:30. Hindi nagtagal, naging pamilyar si Hachiko sa lahat ng nagtatrabaho at dumaraan sa istasyon. Minsan, dinadalhan pa siya ng munting pagkain ng mga tao. Pero kahit na marami siyang nakikita at nakikilala, isa lang ang kanyang hinihintay, ang kanyang amo. Isang gabi, habang natutulog si Hachiko sa may paanan ng kama ng kanyang amo, umihip ang malamig na hangin mula sa bintana. Tahimik ang buong bahay. Sa dilim, maririnig mo lang ang banayad na tunog ng hininga ni Hachiko at ang marahanding paghinga ng kanyang amo. Sa kanyang munting puso, ramdam ni Hachiko ang kapayapaan. Wala siyang ibang kailangan. Ang kanyang mundo ay simple.
Isang taong kanyang minamahal, isang tahanang matahimik, at isang istasyon kung saan sila laging magkikita. Walang ingay, walang alitan, tanging katahimikan, kasiyahan, at katapatan. At sa simpleng gabing iyon, walang nakakaalam na malapit nang magbago ang lahat. Dumating ang isang araw na tila katulad lang ng dati. Maagang gumising ang propesor, nagsuklay ng buhok, nagsuot ng kanyang pangkaraniwang Amerikana, at naghanda ng mainit na tsaa sa kusina. Tahimik siyang umupo sa lamesa, habang si Hachiko ay nakaupo sa paanan niya, nakatingala, parang nakikinig sa mga yapak ng umaga. "Halika na, Hachiko," wika ng propesor. "Hatid mo na naman ako." Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. May mga dahong nalalaglag mula sa punong sakura. Kasama ng kanyang alaga, lumakad siya patungong istasyon ng tren, gaya ng palagi nilang ginagawa. Pagdating nila roon, umupo sila sa parehong bangko. Tahimik lang si Hachiko habang pinagmamasdan ng mga tao. May mga batang tumatakbo, may mga matatandang nagkukwentuhan, at may tindera ng tinapay sa gilid. Dumating ang tren, gaya ng palagi. Bago pumasok sa tren, yumuko ang propesor at hinaplos ang ulo ni Hachiko. "Babalik ako mamaya, gaya ng dati," bulong niya. Umiling lang si Hachiko, na tila nauunawaan ang bawat salita, at gaya ng dati, umalis ang tren. Naiwan si Hachiko na tahimik sa kanyang pwesto. Dumaan ang hapon, umiihip na ang mas malamig na hangin. Dumarating na ang mga tren, isa-isa. Bumababa ang mga pasahero. May mga pagod, may mga masaya, may mga nagmamadali. Ngunit sa lahat ng bumababa, wala ang propesor. Nagmamasid si Hachiko. Matahimik, nakatingin sa bawat mukhang lumalabas sa tren. Ngunit wala pa rin. Nagtagal siya roon hanggang sumapit ang gabi. Dahan-dahang nagsara ang mga tindahan. Nagsindi na ng ilaw ang istasyon. Ang ilan sa mga nagtatrabaho roon ay lumapit kay Hachiko. "Hindi pa ba dumarating ang amo mo?" tanong ng isang lalaki habang inaabot ang biskwit sa aso. Tahimik lang si Hachiko. Tumingala siya, tapos tumingin muli sa riles ng tren. Maya-maya ay tumayo na siya. Dahan-dahan siyang umuwi sa bahay. Walang kasamang tao. Tahimik ang gabi. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Wala mang kasama sa bahay. Tinungo pa rin niya ang pinto. Lumakad siya sa parehong daan. Tumungo sa istasyon. Umupo sa parehong lugar. Naghintay. Isa, dalawa, tatlong tren ang dumaan. Wala pa rin ang kanyang amo. Uuwi siya sa gabi. Pagod ngunit kalmado. Walang galit, walang ingay. Tahimik lang. Kinabukasan, ginawa niya ulit ito. At kinabukasan, ulit at ulit. Araw-araw sa parehong oras bumabalik si Hachiko sa istasyon. Umaga man o hapon, uulan man o maaraw, lagi siyang naroon. Naghihintay. Ang mga tao sa paligid ay unti-unti nang napapansin ang kanyang presensya. "Hindi ba't ito yung aso ng propesor?" tanong ng isang babae. "Oo, pero matagal nang hindi bumabalik ang matanda," sagot ng isa pa. "Siguro, hindi na siya babalik," bulong ng isang bata. Ngunit si Hachiko, tila hindi alintana ang lahat ng iyon. Tahimik lang siya. Nakaupo. Nakatitig sa direksyon kung saan dumarating ang tren. Lumipas ang mga linggo. Ang balita tungkol sa asong laging naghihintay ay kumalat sa buong lugar. May mga estudyanteng dumaraan at nagkukwento sa isa't isa. "Sabi ng lolo ko, araw-araw talaga siyang nandito." Hindi pa ba siya sumusuko? Hindi raw. Kahit snow pa o ulan, nandyan siya. May isa pang ang mamamahayag na napadaan. Nakita niya si Hachiko na nakaupo sa tabi ng poste habang iniilawan ng araw na papalubog. Kumuha siya ng litrato. Kinabukasan,
Lumabas sa lokal na diaryo ang larawan ng isang asong naghihintay sa istasyon. May pamagat itong, "Ang asong hindi umaalis." Katapatan ni Hachiko. Mula noon, dumami ang mga taong bumibisita sa istasyon. Hindi lang para sumakay ng tren, kundi para makita si Hachiko. May mga batang dumadalaw para haplusin siya. May matatandang nagdadala ng pagkain. May mga estudyanteng umuupo sa tabi niya, nagbabasa ng libro. Ngunit kahit sa dami ng dumadaan, iisa lang ang inaabangan ni Hachiko, ang kanyang amo. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging bahagi na ng istasyon si Hachiko. Tila naging simbolo siya ng isang bagay na matagal nang nalimutan ng marami. Ang tunay na katapatan. Tahimik siya. Hindi umaangal. Hindi umaalis. Hindi nagsasawa. Sa gitna ng ingay ng lungsod, nariyan siya. Paalala na sa isang mundo na puno ng pagbabago, may mga bagay pa ring nananatili. Kahit hindi na bumalik ang kanyang amo, si Hachiko ay nanatili. At sa kanyang pananahimik, nagsalita siya sa puso ng mga tao. Lumipas ang buwan. Ang mga bulaklak ng tagsibol ay unti-unting nalanta at napalitan ng berdeng dahon ng taginit. Ang init ng araw ay tila mas matindi, ngunit si Hachiko ay patuloy pa rin sa kanyang nakagawian. Tuwing hapon, makikita siya ng mga tao sa istasyon, nakaupo, nakamasid at tahimik. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa direksyon kung saan dumarating ang tren. Sa bawat pagbukas ng pinto ng bagon, tumatayo siya sandali, tila umaasang may pamilyar na mukha siyang makikita. Ngunit sa bawat paglabas ng mga pasahero, walang bumabati sa kanya ng, "Halika na, Hachiko, pauwi na tayo." At sa bawat hindi pagdating, muli siyang uupo, tahimik, at maghihintay muli kinabukasan. Dumating ang tag-ulan. Bumuhos ang ulan ng ilang araw. Nabasa ang mga kalsada. Lumambot ang lupa sa paligid ng istasyon. At ang hangin ay lumamig. Ngunit si Hachiko, gaya ng dati, ay nandoon pa rin. Minsan ay nanginginig. Minsan ay basang-basa ang kanyang balahibo. Ngunit hindi siya umaalis. May isang matandang tindera ng tinapay na minsang lumapit sa kanya habang siya'y nakaupo. "Aso," malambing niyang sabi, "uwi ka na muna. Wala ka na sigurong hinihintay." Ngunit si Hachiko ay tumingin lang sa kanya. Wala siyang ungol. Wala siyang kilos. Tumitig lamang siya sa direksyon ng riles. Ang matanda ay napabuntong hininga. "Napakatapat mo, Hachiko," wika niya. "Hindi ka bumibitaw." Minsan naman, sa kalagitnaan ng niyebe sa taglamig, makikita si Hachiko na tila puting anino. Sa gitna ng puting paligid, ang kanyang balahibo ay pinaputi ng yelo. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagtatago. Nariyan siya, tila bantay sa harap ng istasyon, isang tahimik na aninong may matibay na layunin. Habang lumilipas ang panahon, mas dumami ang mga taong naging kaibigan ni Hachiko. May batang babae na tuwing Sabado, dinadalhan siya ng itlog na nilaga. May estudyanteng palaging hinahaplos ang ulo niya bago pumasok sa eskwela. May konduktor ng tren na laging nakangiti at tumatango sa kanya. Parang sinasabi, "Nandito ka na naman, Hachiko." Hindi siya nagsasalita, pero sa kanyang presensya, tila nararamdaman ng lahat ang kanyang sinseridad. Isang araw, may lalaking bumaba mula sa tren at huminto sa harap niya. "Hindi ka pa rin umaalis?" tanong niya, habang naupo sa tabi ng bangko kung saan lagi si Hachiko nakaupo. "Matagal na akong nakatira sa ibang lungsod," wika pa ng lalaki. "Pero narinig ko ang tungkol sa iyo. Sabi nila, araw-araw kang naghihintay. Totoo pala." Tahimik pa rin si Hachiko. Tumitig lang siya sa lalaking iyon sandali. Tapos bumalik ang tingin sa riles. Ang lalaki ngumiti. "Iba ka, Hachiko.
Ikaw ang paalala na may mga puso pa ring tapat kahit sa mundong puno ng pagbabago. Minsan, sa gitna ng kanyang pagupo, may dumarating na hangin mula sa hilaga. Isang malamig na simoy na dumarampi sa kanyang mukha. Sa ganitong pagkakataon, tila naaamoy niya ang pabango ng kanyang amo. Yung amoy ng aklat, ng tsaa, at ng lumang papel. Sa kanyang isip, tila naaalala niya ang mga gabing magkatabi silang natutulog. Ang malambot na tinig ng kanyang amo habang binabanggit ang kanyang pangalan. Hachiko! Tila bulong ng alaala. At kahit alam niyang wala na, ang kanyang puso ay hindi tumigil sa paniniwala. Minsan, nananaginip siya habang nakahiga sa gilid ng istasyon. Sa kanyang panaginip, muli silang naglalakad ng kanyang amo sa ilalim ng mga punong sakura. Maliwanag ang araw at tahimik ang mundo. Walang tren, walang ingay. Tanging ang mga yapak nila sa damuhan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel, naroon si Hachiko sa kanyang dating pwesto. Medyo dahan-dahan na ang kanyang kilos. Hindi tulad ng dati, tila mas mabagal na siyang tumatayo at umuupo. Ngunit kahit mahina na, nandoon pa rin siya. May isang bata na lumapit sa kanya at inabot ang maliit na tinapay. Para sa'yo, Hachiko, wika ng bata. Lagi kang nandyan. Para kang bantay ng lahat. Kinagat ni Hachiko ang tinapay, pero marahan lang. Parang pagod, pero hindi sumusuko. At nang sumapit ang dilim, siya ay dahan-dahang humiga. Sa gilid ng bangko kung saan siya araw-araw nauupo, pinikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik, payapa. At sa katahimikan ng gabing iyon, walang nakapansin na ang gabi ay tila mas tahimik kaysa dati. Lumipas pa ang maraming araw. Araw na maulan, araw na maaraw. May mga bagong gusaling itinayo sa paligid ng istasyon. May mga bagong mukha, may mga lumang nawala. Ngunit si Hachiko, nariyan pa rin. Palaging nandoon sa parehong lugar. Tahimik, tapat. Hindi na siya kasing lakas noon. Mabagal na siya maglakad. Marahan na ang bawat galaw. Ngunit sa kabila nito, araw-araw pa rin siyang nakikita ng mga tao. Doon sa pwesto kung saan siya naghihintay noon pa man. Isang araw, isang batang lalaki ang dumaan sa istasyon. Kasama niya ang kanyang ina. Hawak niya ang kamay nito habang tinuturo ang isang larawan na nakapaskil sa istasyon. Nanay, sino po iyan? Tanong ng bata. Ang larawan ay simpleng litrato ng isang aso, kulay kayumanggi at may tahimik na mata. Sa baba ng larawan ay nakasulat, si Hachiko, ang aso na naghintay sa kanyang amo sa loob ng 9 na taon. Anak, sabi ng ina, iyan ang si Hachiko, isang aso na tapat. Kahit wala na ang kanyang amo, araw-araw pa rin siyang bumabalik dito. Umulan man o umaraw, hindi siya sumuko. Napangiti ang bata. Wow, ang bait niya. Sana may ganun ding aso ako. At mula sa araw na iyon, maraming batang katulad niya ang narinig ang kwento ni Hachiko. Kwento ng tapat na pag-ibig, ng matyagang naghihintay, at ng hindi sumusukong pag-asa. Isang malamig na umaga, hindi agad nakita si Hachiko sa kanyang dating pwesto. Maraming nagtanong, nasaan si Hachiko? Baka may sakit siya. Baka hindi niya kinaya ang lamig. Hanggang sa makita siya ng isang gwardya sa gilid ng isang maliit na puno, hindi kalayuan sa istasyon. Doon siya nakahiga, matahimik, hindi na gumagalaw. Tahimik ang paligid. Wala ni isang tunog ng tren ang sumira sa katahimikan ng sandaling iyon. Ilang araw pagkatapos, ipinalita sa radyo at diyaryo ang balita. Si Hachiko, ang kilalang asong matapat na mahigit 9 na taon naghihintay sa istasyon ng tren, ay pumanaw na kahapon. Siya ay natagpuan sa ilalim ng puno.
malapit sa lugar kung saan araw-araw siyang naghihintay. Marami ang nalungkot, marami ang tahimik na nagluksa, maging ang mga hindi niya kilala, mga pasaherong dati dumaraan lang, ay huminto sandali upang alalahanin ang kanyang kwento. May ilang tao na nagdala ng bulaklak sa lugar kung saan siya madalas nakaupo. May ilang batang nagdala ng laruan o munting pagkain. Tila ang buong istasyon ay nanahimik at sandaling tumigil ang lahat bilang pag-alala sa isang asong tapat. Pagkalipas ng ilang linggo, isang munting monumento ang itinayo malapit sa istasyon. Isang rebulto ni Hachiko. Nakaupo, nakatingin sa direksyon ng tren, gaya ng lagi niyang ginagawa. Doon, araw-araw may mga taong dumaraan, humihinto, at bumubulong ng mga simpleng salita. Salamat, Hachiko. Napakatapat mong kaibigan. Hindi ka kailanman nakalimot. At ang kwento niya ay hindi na lamang kwento ng isang aso. Ito ay naging kwento ng bawat isa sa atin, ng paghihintay, ng pag-asa, at ng pagmamahal na hindi kumukupas. Kahit sa paglipas ng panahon, minsan, sa panaginip ng ilang batang nakarinig ng kwento ni Hachiko, may nakikita silang isang malawak na damuhan sa ilalim ng maliwanag na langit. Doon, may isang lalaking nakatayo. Suot niya ang lumang sombrero at hawak ang isang libro. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, nakangiti. At mula sa malayo, may tumatakbong aso. Mabilis, masigla, at masayang masaya. Si Hachiko iyon. Tumalon siya sa bisig ng kanyang amo. At sa wakas, magkasama na ulit sila. Tahimik, payapa, walang paghihintay, walang pag-aalala. Tanging ang pagkakaibigang muling nabuo. Lumipas ang maraming taon. Ang istasyon ng tren ay nagbago na. May mga bagong pasilidad, bagong pintura, at mga makabagong palatandaan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatili sa gitna ng istasyon ang rebulto ni Hachiko. Doon pa rin siya, nakaupo, matahimik, nakaharap sa direksyon kung saan palaging dumarating ang tren. Isang araw, isang matandang babae ang bumisita sa istasyon. May dala siyang maliit na basket. Mabagal siyang maglakad, hawak ang kanyang tungkod. Nilapitan niya ang rebulto ni Hachiko. Maingat siyang naupo sa isang bangkong malapit dito. Mula sa kanyang basket ay kumuha siya ng isang piraso ng inihaw na manok. Maingat niya itong inilagay sa paanan ng rebulto. Matagal na akong hindi nakadalaw, mahina niyang sabi. Noong ako'y bata pa, palagi kitang nakikita rito. Napangiti siya sa alaala. Hindi ka talaga umalis kahit kailan. Tuwing umuwi ako galing sa eskwelahan, nandoon ka na. Hindi ka umiimik, pero ramdam ka namin. Ramdam namin ang pagmamahal mo. Hindi naglaon, naging bahagi niyang aralin sa mga paaralan ng kwento ni Hachiko. Ginagamit itong halimbawa sa leksyon ng katapatan at pagmamahal. Anak, kilala mo ba si Hachiko? Tanong ng isang tatay sa kanyang anak habang nasa istasyon sila. Opo, tay, sagot ng bata. Siya po ang asong naghintay sa amo niya kahit wala na ito. Ang bait niya po. Tumango ang ama. Tama, tapat siyang kaibigan. Kaya ngayong may alaga kang aso, alagaan mo rin siya, ha? Maging tapat din sa kanya. Opo, lagi ko pong pinapakain si Muko. Nilalaro ko rin siya. Sagot ng bata habang masayang nakatingin sa rebulto ni Hachiko. Ang rebulto ni Hachiko ay hindi lang basta rebulto ng isang aso. Isa itong tahimik na paalala. Paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang laging maingay. Hindi kailangan ipagsigawan. Minsan, sapat na ang simpleng presensya. Ang tahimik na paghihintay. Sapat na ang isang puso na hindi sumusuko. Ang bawat dumaraan sa istasyon, kahit hindi kilala si Hachiko noon, ay natututo. Natututo ng kabutihan. Natututo ng pasensya. Natututo ng pagkakaibigan.
Minsan, may isang bata na nagtanong sa kanyang lolo habang nakatingin sa rebulto. "Lolo, bakit kaya hindi umalis si Hachiko kahit wala na ang amo niya?" Ngumiti ang matanda at tumingin sa rebulto. "Alam mo, apo, ang puso ng aso, sobrang tapat. Kapag minahal ka nila, hindi na sila aalis sa tabi mo, kahit wala ka na. Siguro para kay Hachiko, ang bawat araw ng paghihintay ay pag-asa na baka muling magpakita ang taong mahal niya. Pero, di ba lolo, masakit ang maghintay, tapos wala na pala." "Oo, masakit. Pero si Hachiko, hindi naghintay para sa sarili lang niya. Naghintay siya bilang paggalang, bilang alaala, bilang tapat na kaibigan. Sa puso niya, hindi kailanman nawala ang amo niya. Ang puso ng aso ay simple. Hindi ito nagrereklamo, hindi ito nang iiwan, at higit sa lahat, hindi ito nakakalimot. Kaya kahit sa malamig na gabi, kahit sa maulang umaga, kahit sa katahimikan ng istasyon, si Hachiko ay naging liwanag para sa mga taong minsang nawalan ng pag-asa. Sa simpleng pagtigil at pagtingin sa kanyang rebulto, tila may bumabalik na lakas sa mga puso ng tao. Lakas na nagsasabing, huwag kang sumuko. May halaga ang pagtitiis. May kahulugan ang paghihintay. Isang araw, may batang lumapit sa rebulto. Kasama niya ang isang maliit na puting aso. Hawak niya ito sa tali. "Siya si Bubu," sabi ng bata. "Kaibigan ko po siya. Katulad mo." Tumayo siya saglit sa harap ng rebulto at sabay nilang pinanood ang pagdating ng tren. Tahimik. Sa simpleng sandaling iyon, tila muling nabuhay si Hachiko sa puso ng isa pang aso at sa isang batang marunong ding magmahal ng totoo. Mainit ang araw noon sa istasyon. Ang mga tao ay may dalang payong, pamaypay, at malamig na inumin. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, may ilan pa ring tumigil upang silipin ang rebulto ni Hachiko. Isang ginang na may dalang prutas ang dumaan. Maingat niyang inilapag ang isang makatas na pera sa paanan ng rebulto. Tiningnan niya ito, saglit nang ngumiti, at saka umalis. Maya-maya ay dumaan naman ang isang grupo ng mga estudyante. Inabot ng isa sa kanila ang kanyang maliit na drawing pad. Ipinakita niya sa mga kaklase ang iginuhit niyang larawan ni Hachiko. "Para sa akin," sabi ng bata, "si Hachiko ay parang ang lolo ko. Tahimik, mabait, at laging naroon kahit hindi mo tinatawag." Minsan, ang pinakatahimik ay siyang may pinakamatinding epekto. Hindi marunong magsalita si Hachiko, pero ang kwento niya ay umabot sa buong mundo. Walang gamit na salita, kundi kilos at damdamin. Minsan, may isang batang babae na dumaan. Bit-bit niya ang kanyang diary. Umupo siya sa tabi ng rebulto at sumulat. Minsan gusto kong umiyak, pero naalala ko si Hachiko. Hindi siya umalis. Hindi siya sumuko. Kaya niyakap ko ang aso ko sa bahay. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Sa bawat sulok ng istasyon, sa bawat dumaraan, tila may bumubulong na tinig. "Nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Tuwing Abril, sa mismong istasyon ng Shibuya sa Japan, isinasagawa ang isang simpleng seremonya para kay Hachiko. May mga bulaklak, may mga batang umaawit, at may mga taong tahimik lang na nagdarasal o nakikinig sa katahimikan. Isang matandang lalaki ang nagsalita sa microphone. Ang kwento ni Hachiko ay paalala sa atin na may mga uri ng pagmamahal na hindi natatapos, na kahit wala na ang taong minamahal, ang alaala ay nananatili. Sa tahimik na paghihintay, nabubuhay ang alaala ng tapat na kaibigan. Si Hachiko ay simbolo hindi lamang ng isang kwento, kundi ng lahat ng asong naging tapat sa kanilang mga amo. Ang bawat aso na naghihintay sa pintuan tuwing uuwi ka. Ang bawat tahol na parang nagsasabing, "Andito lang ako."
ang bawat buntot na kumakawag sa tuwa kahit wala ka pang binibigay na pagkain. Lahat sila ay may munting Hachiko sa puso. Minsan, hindi natin kailangang laging may masabi. Hindi kailangang magpaliwanag. Hindi kailangang ipakita ang lahat. Kadalasan, sapat na ang presensya, ang pagiging nariyan. At iyan ang iniwan sa atin ni Hachiko, isang tahimik ngunit malakas na paalala na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa tibok ng puso at haba ng panahon. Kung marunong lamang magsalita si Hachiko, baka ito ang kanyang sasabihin. Hindi kita hinihintay dahil gusto kong bigyan mo ako ng pagkain. Hindi kita hinihintay dahil gusto kong sumama lang sa'yo. Naghihintay ako dahil ikaw ang mundo ko. At kahit hindi ka na bumalik sa puso ko, narito ka pa rin. Ngayon, maraming bata at matatanda ang nagdadala ng kwento ni Hachiko sa kanilang puso, sa mga aklat, sa drawing, sa kwento bago matulog. At sa bawat kwento, muling nabubuhay ang alaala ng isang asong naging simbolo ng walang kapalit na pagmamahal. Bakit hindi umalis si Hachiko? Iyan ang tanong ng marami. Bakit nga ba? Bakit siya nanatili sa istasyon araw-araw, taon-taon, kahit wala nang bumabalik? Hindi siya tinuruan. Walang humiling sa kanya. At wala rin siyang inaasahang kapalit. Pero kung titingnan mo ang mata ni Hachiko, parang may kasagutang hindi kailangan ng salita. Sa kanyang mata, naroon ang paniniwala, naroon ang pag-asa, naroon ang katahimikang nagsasabing, hindi kita iiwan. Minsan, iniisip natin na tayong mga tao lang ang may damdamin. Pero ang mga hayop, lalo na ang aso, may puso ring marunong magmahal. Hindi sila nagsisinungaling, hindi sila humihingi ng sobra, at higit sa lahat, hindi sila madaling makalimot. Si Hachiko ay patunay nito. Kahit walang salita, ang katahimikan niya ay naging tinig ng maraming pusoong naghihintay, nagmamahal, at hindi sumusuko. Hindi laging kailangan ng musika, palakpakan, o malalaking seremonya. Minsan, sapat na ang isang tahimik na sandali, isang tingin, isang buntong hininga, isang kwento na marahang ibinubulong sa gabi bago matulog. At sa katahimikan ng kwentong ito, nabubuhay ang alaala ni Hachiko. Sa bawat asong nananatili, sa bawat taong hindi sumusuko, sa bawat pusong marunong maghintay, ang rebulto ni Hachiko ay hindi lang gawa sa tanso o bakal. Ito ay binuo mula sa alaala ng isang dakilang kaibigan, luha ng mga nakakaintindi sa sakit ng pagkawala, ngiti ng mga naniniwala sa katapatan. Araw-araw, may mga bulaklak, larawan, pagkain, o simpleng yakap ang iniaalay sa kanya. Hindi lang bilang alaala ng isang aso, kundi bilang paalala ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa bawat taong umuuwi mula sa trabaho, sa bawat estudyanteng lumalakad pa uwi mula sa eskwelahan, sa bawat batang naghihintay sa magulang, at sa bawat asong sumusunod sa amo, may konting alaala ni Hachiko. Tahimik, hindi nakikita, pero damang-dama sa puso. At ngayon, dumating na tayo sa wakas ng ating kwento. Ngunit hindi ito tunay na wakas. Dahil ang mga kwento ng kabutihan ay hindi natatapos. Patuloy silang isinasalaysay sa bagong henerasyon, sa bawat gabi ng pagninilay, sa bawat kwentong pampatulog na may halong pagmamahal at pag-asa. Kung sakaling may araw kang malungkot, kung sakaling mawalan ka ng direksyon, o kung sakaling iniisip mong wala nang nagmamahal sa'yo, alalahanin mo si Hachiko, isang simpleng aso, tahimik, tapat, at hindi kailanman umalis sa katahimikan ng iyong puso. Kami natutong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Kami natutong maghintay, at higit sa lahat, kami
Natutong maniwala na ang pagmamahal, kahit wala na ang katawan, ay hindi nawawala. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. At naway mapanaginipan mo ang isang mundong may tapat na kaibigan, gaya ni Hachiko. Hanggang sa susunod nating kwento. Magandang gabi, kaibigan.